dating chief of staff ni MP Rasol, Ismail, si brother Joris Doctor, si brother Aril di Asis, at siya inshallah maging moderator natin sa ating press conference. Kasama din natin ang general director ng ating Simpleng Center para sa pagsasawin na tinatawag natin Mahadikturas o Markadikturas, Lukakidurturahan po, si brother Sheikh Khalid Joseph. So pakinggan natin si ako pala si Ariel Diasis, ang kasalukuyang chief of staff ni Sheikh. Sa ngayon, ang facilitate natin the press conference to give the people, our public, initial information about the elections and our profile of our candidate. So, kung may mga question kayo, you can welcome it now. Thank you. mamaya. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ulit sa inyo sa mga masugid at minamahal nating mamamahayag o kaya ay mga media personalities. Maraming salamat sa inyo sa namamalaging pag-interview para ipahayag sa mga mamamayan, higit sa lahat sa ating mga residente ng 2nd district ng Maguindanao del Norte, Parang at saka sa Mascota. Ang pakay natin sa ating ginawa na nating press conference kasi matagal na natin pinag-usapan saka pinag-aaralan kung paano tayo at kung kailan tayo makagawa ng press conference. Pero nang dahil sa medyo masikip ng oras, very tight ang time natin, at saka itong July 4 darating na Friday, may maglalabas din ako sa ibang bansa. So nagkataon na maraming nagtatanong sa inyo para mag-interview, at saka sabi ko mas ito ng time na kumbaga i-welcome natin ang mga kapatid natin ng mga media personalities. Saka ngayon, mamaya alas 4 may meeting din kami, mga kabilang sa mga ulama, kabilang ang presidente ng ating Jamiat Cotabato. At mamaya alas 7 sa gabi hanggang sa alas 11 mayroong online peace conference na kabilang tayo sa mga tagapagsalita mula sa hanay ng mga ulama, mga religious leaders. So dahil dito namin din gagawin, so sabi ko dito na tayo magkita-kita, dito na tayo mag-press conference. So ang layon natin, o kaya ipakay natin dito, ay gusto natin may abot sa lahat ng mga residente ng Parang at saka Sultan Mastura, sapagkat maraming nagtatanong sa atin kung tutuloy din ba tayo sa itong darating na first parliamentary election. May isa pang kagawad banda sa Parang municipality, sabi sa akin, tuloy ka ba siya? Kasi baka sawi ka namin, baka makabulog kung siran. Yung pagsuporta nila, baka hindi rin tayo tutuloy ka nga. Tapos maalanganin sila, makabulog siran ba? So sabi ko sa kanya, tuloy na tuloy tayo. Wala tayong
atrasan, walang atrasan ika nga. So ito gusto din natin ipaabot sa lahat ng mga friends, relatives, kaibigan, mga kasama natin na mga ulama, mga ustads, mga imam, mga duat, higit sa lahat, mga Muslim at saka mga Kristiyano. Higit sa lahat ang mga mamamayan o kaya yung mga residente ng Parang at saka Sultan Mastura na inshallah sana ay matuloy ang ating first parliamentary election na na-schedule sa October 13 itong taon na 2025. At tuloy na tuloy tayo inshallah. Alam naman natin na nababanggit ko din sa mga naunang pag-interview sa atin na unang-una noong ipinadala tayo ng former Chief Minister na yung Amirul Mujahideen na chairman ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front doon sa Malaysia, tayo ang tumao sa kanya o naging representative niya para mag-training sa Malaysia. Almost mga 1 month tayo nag-training sa Malaysia. So nabanggit din natin sa kanya, napag-usapan namin na kung sakali na tutulong tayo o makatulong tayo sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Hindi tayo naitatag. Pero sa itatatag na Bangsamoro government ay dito na lang tayo sa parliament. Dito na lang tayo sa parliament. Gawa ng nakikita natin na ang pinakakailangan natin, ang pinaka-struggle natin, gawa ng sinasabi natin na nandito tayo ngayon sa political struggle ay paggawa ng batas. Paggawa ng batas na related sa Islam, makinabang at mapakinabangan ng mga Muslim at saka hindi mga Muslim. Higit sa lahat, may pakita natin yung pagbabago sa sistema. Pagbabago sa pamamalakad ng governance ika nga, yung mga mali ay maituwid. At yung hindi pa natin nakita na good governance, hindi pa gaano malinaw, ika nga, ang moral governance, kung ano siya, so inshallah, at makatulong tayo para makagawa ng batas. At yun din ang masusunod ng mga local government o kaya ay yung mga namamahala. Ika nga, sa executive office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ikalawa, nabanggit ko din sa mga naunang interview sa atin na unang-una nung BTC pa, Bangsamoro Transition Committee, committee, hindi pa yun Bangsamoro Transition Committee, yung BTC Commission, yung hindi pa, wala pang BTE, hindi pa nag-umpisa yung gobyerno natin. Yung chairman ng BTC na yung Yumao, si Brother Jafar Ali, isa sa mga kuya natin na kabilang sa mga siyang first vice chairman ng Imayli. Natatandaan ko diyan sa Imanor, may pagtitipon diyan pagkatapos kumbaga tinawag niya ako at saka binulong niya sa akin. Sana ay kaawan siya ng Allah at pagkaloob sa kanya ng Allah ang paraiso, ang kanyang paraiso. Sabihan niya, hintayin mo lang Sheikh Abdul Hadi yung appointment ko. And then, hindi na ako nagtanong kasi nahihiya din tayo na magtanong. Pagkatapos, mga ilang linggo ay yun na, parang na malala na yung kanyang nararamdaman. Mismo siya tinawagan ako. Pagkatapos, ang pagbiling sa atin ay ako sabi niya, binanggit niya yung mga kasama niya sa Central Committee. Lagi kong binabanggit sa mga kasamaan ko sa Central Committee na paramihin ng mga ulama sa parliament. At saka isa ka sabihan niyang para sa akin ay kung may kakayahan ako, isa ka sa isa yun sa mga nakano ba sa atin, nakakita para magsumikap na magkandidato sa
impil ka nga. And then lumaon itong bago tayo mag ano ng 2025 election, kasagsagan na inumpisa na yung pagsumiti ng mga letter of intent, letters of intent sa gusto magkakandidato. Inatasan tayo ng iba sa mga kuya natin o sa mga matataas sa atin na tayo ay magsumiti ng letter of intent sa partido ng UBGP. Hanggat sa tinuruan pa tayo kung paano tayo gumawa ng letter of intent. And then, nakarating na yun sa karamihan, halos tayo lang ang nakapagsumiti ng letter of intent. Pagkatapos, marami sa kanila. Pati yung kuya natin, itong Industry Minister, si Brother Muharib Jirupal, ay nakapatanggap din tayo sa kanya ng message. Marami sila. Itong si Aida Silungan, Brother Aida, Sister Aida Silungan, Engineer Aida Silungan, itong Vice Governor-elect, si Sheikh Hisam Nando. May message sa akin na sabihan niya, gustong-gusto namin na mapili ka bilang kandidato ng UBGP para sa parliament sa 2nd district ng Maguindanao del Norte, Parang at saka Sultan Mastura, para alam namin na may kakayahan ka na gumawa ng batas related sa pananampalatayang Islam. Sa palagay natin, pag gumagawa tayo ng batas na para sa Islam, hindi man huwag natin isipin na kumukontra yan o makakontra sa mga kapatid natin ng mga Kristiyano. Kung ano ang turo ng Islam, talagang kapakipakinabang sa mga Muslim, pati rin sa hindi mga Muslim. Ito nga. And then, later on, nung palapit na yung pagpili nila sa sinong maging kandidato ng UBGP sa 2nd district ng Maguindanao del Norte, Parang at saka Sultan Mastura, may message sa atin ng ating former Chief Minister na si Brother Alhaji Murad Ibrahim, Amirul Mujahideen, at siyang presidente ng UBGP, siya rin ang chairman ng Central Committee. Nasabihan niya, wala nang maganda sa Abdul Hadi maliban sa ma-free zone kayo. Kasi may mga kasamahan na ikangay nagsusumikap na hindi ko nababanggitin kung sino sila, pero may binanggit niya na parang gustong-gusto nila na sila rin ang maging sila rin ang maging kandidato ng UBGP. So, yun na ang nangyari, naipahayag sa isang UBGP party convention na nangyari sa BARM, na kami tayo sa Maguindanao del Norte, 2nd District, ay free zone kami. Ako, sa listing na nakarating sa akin, ako ang pinakauna, ako ang nasa unang kandidato ng UBGP, at pangalawa si Juris Dr. Pindaton Bida, o kaya kilala sa Philip Bida. And then pangatlo itong si Dr. Ibrahim Ibay, DMD, ika nga. So tatlo kami na free zone. Maraming nagtatanong din kung masaya tayo sa free zone. Sabi ko, napakasaya tayo sa free zone kasi tayo man ay sasabak sa eleksyon. O kaya ay sinisikap natin na manalo ika nga sa itong eleksyon na darating, pero hindi dahil sa kung ano ang mga dahilan, kundi unang-una yung tiwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin na basta kapalaran mo, ibibigay sa iyo ng awa. Mangyari yan. Walang imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikalawa, yung magandang advocacy natin. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, yung mga maganda na mapapakinabangan ng mga mamamayan, ating Bangsamoro, at saka higit sa lahat ang ating
bayan, ika nga. Saka may pakita natin yung talagang tunay na pagbabago. Real change, ika nga. Ha? Sa kahit anumang aspekto, ha? Lalong-lalo na sa leadership, ika nga. So, para sa mga supporters, ito ng oras na sabihin natin muli sa inyo na tayo ay tuloy na tuloy sa ating pagkakandidato, inshallah, itong darating na October 13. Para sa mga nagsasabi na hindi natin kaya yung magiging representative o kaya ay MP, so inshallah kakayanin natin. Sa tulong niyo makakaya natin inshallah. Makipagtulungan tayo sa may higit pa ang kanilang ability kaysa atin. Sa mga kapatid natin na mga ulama, sa mga attorney at saka sino pa man. Para sa mga nagsasabi na hindi rin tayo manalo dahil wala tayong pera, hindi tayo makapagbigay ng mga pera, check na hindi natin gagawin yung bumili ng mga butante kasi bawal yan sa pananampalataya nila. At saka hindi yan maganda na maging kaugalian natin. Kung nakasanayan natin yan, isa yan sa nararapat na ma-stop na. Makagawa tayo ng batas na ma-stop para naman mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na sumabak sila sa eleksyon kahit wala silang pera. Ikalawa, mabigyan ng pagkakataon ng mga butante na magpili sila kung sino ang karapat-dapat at sino ang magustuhan nila. Ang nangyayari kasi ngayon hindi ka nasasabak dahil wala kang pera. Ikalawa, sabi ng mga butante, hindi ko yan bubutuhan dahil walang ibinigay sa akin. So, yan ang pinakaunang mali na kung anuhin natin yung mga kabilang sa mga talata ng Allah ay talagang nalalabag natin. Gayon din ang mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So para sa lahat, inshallah, ito nang pagpapahayag natin na tuloy tayo inshallah dun sa tayo umasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay makarating sa lahat ng mga makatulong kayo, mga mahal naming mga media o kaya yung mga media personalities, mga mamamahayag na ipaabot, lalong-lalo na sa mga natin sa Sultan Masura at saka parang ang inshallah ang hangarin natin ang tuloy-tuloy na natin pagsabak natin inshallah itong darating na first parliamentary election. Mayroon akong gusto basahin dito na isa sa mga kabilang sa mga sinabi ng mga ulama, mga malalaking ulama, kung bakit kailangan sumali tayo sa eleksyon ni Kana. Unang-una, si Al-Allama Sheikh Ibn Uthaymeen, isa ito sa mga malaking ulama sa Saudi, yumao na. Tinanong sa kanya anong pananaw niya sa pagsabak ng mga Muslim sa elections sa mga lugar ng hindi mga Muslim. So pakinggan nyo mga mamamayan, mga kapatid, sabihan niya, "Idza kana al-muslimuna fi dawlatin kafira yatamakkanuna min at-taswit ala man yahkumuhum aw ala shay'in fihi maslahatun lahum, wajaba alayhim an yusawwitu wa ya'malu bil maslahah." Kapag sabi niya ang mga Muslim ay nasa lugar ng hindi mga Muslim, ang mga karamihan hindi mga Muslim, katulad natin sa Pilipinas. Tapos silang mga Muslim may kakayahan sila na magpili o magbuto kung sino man ang magustuhan nila o sino mang mamuno sa kanila. So may makita silang kabutihan ng pagpili nila ng sino mang maging leader nila o mamuno sa kanila. So nasapilitan sa kanila o nararapat na sila ay magbuto o magpili sa sino mang mamumuno sa kanila. At sila ay gumalaw, kumilos, alang-alang sa ikabubuti nila. Depende sa makikita natin. So nakikita natin sa panahon natin na pinakakailangan natin na sumabak sa election. And then yung isa naman si Al-Allama Sheikh Al-Albani, tinanong siya, hal yajuzu at-taswit fil intikhabat al-barlamaniya? Pwede ba sabi niya sumabak o kaya ay magbuto sa parliamentary elections sa mga lugar na kinasasakupan ng mas maraming hindi Muslim o namumuno ay hindi Muslim? Sabihan niya, ang kaniyang sagot,
sabihan niya, kung makita nila na yun ay kadahilanan para makamit nila ang Kapayapa. mabuti o kapayapaan ika nga, at saka mapigilan nila ang masama o ang mga hindi kanais-nais, so nararapat sabihan niya ay na sila ay sumabak sa eleksyon o kaya ay magbuto, ika nga, magpili sila ng sinumang namumuno sa kanila mula sa mga Muslim. Yan sabihan niya ay hindi dahil sa ika nga'y nalalabag natin o kaya ay parang pagsunod, ika nga, pagpili sa demokrasya. Pero sabi niya, mayroong kasing role sa Islam, sa jurisprudence, sa Islam, na pwede gawin ang kapag may dalawang masama, ika nga, dalawang masama. So mas piliin ang mas maliit ang kasamaan. Mas maliit ang kasamaan. Kung makakatamo o makakadulot ng mas ikabubuti ka nga. So ito ay kabilang sa mga pananaw ng mga malalaking pantas, hindi lang dito sa Pilipinas. Then last year, bumisita kami, inimbitahan kami sa Saudi. Marami silang mga sheikh na nagpupulong. Kaya tinatanong kami kasi narinig nila na may parating na eleksyon natin sa BARM. Sabihan nila, Sheikh Abdul Hadi, malapit na yung, kasi kilala nila yung naunang Amir natin, Amirul Mujahidin na si Al-Alama Sheikh Salamat Hashim, Allahu yarhamu. Kilala nila. Yung isa pa, sabi niya, kaibigan niya daw. Malaking ulama sa Saudi. Sabihan niya, Sheikh Abdul Hadi, gusto ka bang, ano sa palagay niyo, magsama ba kayo sa eleksyon, sa parliament? Sabi ko, wala tayong balak. Wala sa isip natin na magsama sa eleksyon. Sabihan niya, kung sakasakali na makapasok kayo sa parliament, pwede ba niyo ipagbawal ang pag-inom ng alak? Ito yung kanyang tanong. Sabi ko, marahil hindi kayang ipagbawal ang pag-inom ng alak. Pero, pwedeng magawaan ng bill na sa publiko ay hindi pwede ipagbawal sa publiko. Maraming pwede ipagbawal sa publiko. Pati sa Davao, maraming bawal sa public pero pwede mo gawin. So yan sabi ko ang pwede. Sabi niya, kailangan magsama kayo sa eleksyon. In-encourage tayo. Lahat sila nag-encourage sa atin na sumama sa eleksyon. Sabihan nila kasi, kayong mga duat, yung mga pinagsasabi niyo, sinisermon niyo sa mga moske, kahit saan man, kung magawa niyo ng batas ay napadali at napalapit para makamit niyo yung resulta ng ipinangangaral niyo. So yun ang pinakaano natin. Ibig sabihin, ayon sa tingin natin, batay sa mga nabanggit natin, inshallah, hindi tayo lumalabag sa katuruan ng Islam. Higit sa lahat yung ikabubuti ng marami. Bagkus nakita natin na ito ay ikabubuti ng marami, higit sa lahat para sa ating pananampalatayang Islam at alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lamang mga media personnel o mga mamamahayag. Maraming salamat sa inyo at saka kung may mga tanong, i-open natin sa Sino may tanong? Okay. Sige. Parang konti na lang matanong namin kay parang nailahad mo na lahat. Yung purpose mo, doon mo rin kunin yung mga Question. yes. pangalan. Ana Costa Mindanao Expose. Yes. Sheikh, ito lang ang tanong ko. Anong advantage ng bilang isang ulama, religious leader, papasok sa magulong larangan ng politika? Sabi nung ibang nagtanong sa akin sa mga nakaraan. Sabi niya, magsisinungaling ka ba? Kasi lahat ng, sabi ko, isa yan sa hindi maganda ng isang politiko ay magsinungaling. Hindi man kahulugan ng politician ay sinungaling. Pero ang politician ay gumagawa ng paraan para sa kabubuti ng marami, para sa kapakanan ng bayan. So isa yan kako sa mga hindi karapat-dapat. So ang sagot natin sa madaling salita sa tanong ni Ma'am ay marami tayong mabago sa amin.
hindi pa natin nasubukan ang mga ulama, ha? Yes. Sa ating gobyerno, inshallah, ha? Kahit sa mga local government. May nag-alok din sa atin na magkandidato sa local government. Nabanggit sa akin may nakabanggit sa akin na magkandidato sa mayor, tapos may nag-alok sa akin na para sa board member, ha? Ng Maguindanao del Norte, pero pinili natin na dito na tayo sa parliament para makagawa ng mga batas na kapakipakinabang at saka mapansin natin na posible pala yung pagbabago kahit sa larangan ng politika o kaya ay sa leadership Alam kong meron kayong nakahandang plataforma. Oo. Pwede kaming magano ng isa lang kung bakit iyon ang gusto ninyong Isa lang importante na isulat at napag-usapan na nailantad natin sa media na 24 na priority bills. Sa nakikita ko sa ngayon, pinaka-importante sa mga iyon, mangunguna, ang pinaka dapat na mauna yung peace and order. Hanggat hindi natin makayanan na matahimik ang lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon, talagang wala tayong hindi natin mapakinabangan ang kagandahan ng Bangsamoro o kaya ay BARM. So yan ang pinakauna. Ako, kasi sinabi ng Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sila sabihan ng Allah, yung mga nananampalataya, pinapatnubayan sila ng Allah at saka sila'y mapayapa. Ibig sabihin, sabi ng mga ulama, hindi pwede magkahiwalay ang peace, ang seguridad at saka pananampalataya. Kung mawala ang pananampalataya, walang seguridad. Kasi pag walang pananampalataya, kahit magnakaw, magpatay, ano pa man ang gagawin niya. At kung walang seguridad, wala ring pananampalataya. Kasi hindi ka makalantad dito Hindi ka makapunta sa mosque, natatakot ka. Ngayon, gusto ako dumaan dito sa Maguindanao Sur. May mga kailangan ako dyan, pero parang natatakot ako. Dahil sa mga naririnig natin na araw-araw, may pinapatay, may pinagbabaril, nakasakay ng Hilux ay pinagbabaril. So, yan ang pinaka-priority natin, inshallah, kung ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Thank you. Sir. Ashley Kadir po from Magnet FM. Ano po ang nag-udyok sa isang Sheikh Abdul Hadi? Palagay natin unang-una, nabanggit ko sa ating isang pananalita na may nag-udyok sa atin. May sa mga kuya natin na para magsumiti ng letter of intent. At hanggat sa ngayon, pinapakita nila ang suporta nila sa ating candidacy. Hindi ko nababanggitin sino sila. Ikalawa, sa tingin natin yung panahon ay napapanahonan na kailangan ng sumabak ang mga ulama dito sa ating sa gobyerno at saka sa eleksyon. Bakit ko sinasabi na sa eleksyon? Kasi sa tingin natin, kapag naluklok ka sa pamamagitan ng eleksyon, pinili ka ng mamamayan, medyo malakas yun. Malakas yung dating. Magkaiba ang regular government na inshallah after election magkakaroon kaysa mga itong manatiling BT, transition transition government. Medyo hindi na natin pag-usapan pero mas kapakipakinabang para sa atin ang magkaroon tayo ng regular government, sa ibang salita elected government o mga membro ng parliament na pinili ng mga tao para ma-exercise natin yung nakalagay sa DOL, nakalagay sa electoral code natin. So yun ang yung panahon, isa rin sa nag-udyok sa atin, ma'am. Okay, Thea Abdul Karim from TM Radio FM, Cotabato 94.7. Yes. So, my question is, ano po yung nakikita niyong mga challenges or hamon na kaharapin itong upcoming election of Member of Parliament?
Marami. Marami. Gaya din ng nasabi natin na kung sa pag-usapan natin yung ating pagsabak sa eleksyon, sabi nila walang pera si Sheikh Abdullah Hadi. Samantala rin na bakit hindi pa daw panahon na para sumama ang mga ulama. Ha? So kung hindi pa, kailan pa? Saan pala tayo sasama? Ikalawa, kung pag-usapan natin ng relihiyon, sa banal na Quran, hindi man puro pagdarasal lang, pagbigay ng sermon. Maya-maya ang mangyari sa amin, magsasalita lang, alang-alang sa Allah pag binigyan siya ng ano. So ibig sabihin, para tayong fuse box na pinasasalita lang. So ibig sa madaling sabi, sa tingin natin, kailangan na natin yung makasama. Hindi ko sinasabi sa mga local government, pero dito lang sa parliament. Katulad ng nabanggit ko na kahit hindi man mangyari na mas marami ang mga ulama dyan, pero at least pumantay sa mga hindi mga ulama. Para sa gayon, may ano ba? Kung may pinagdidiskasan dyan, may pagtanggol ng mga ulama para sa Islam. At saka kung may batas na pag-uusapan dyan, makikita ng mga ulama kung yan ba'y makipag-ardyong mga ulama, kung yan ba'y sumang-ayon sa Islam o kaya hindi sumang-ayon sa Islam. Ma'am. Pakilala ka. Assalamualaikum, I am Caroline Abbas from DXTC 95.9 Radio natin ito, Cotabato City. Sir, tanong ko po kanina, nabanggit niyo yung makikipagpulong kayo sa mga sheikh or ulama. Ano po ang layunin nito? Related po ba ito sa incoming election? Siguro, kasi unang-una, mga 2 araw ngayon, tumawag sa akin yung isa sa mga pinagkatiwalaan ko kasi dati akong Secretary General ng Hayatul Ulama. Almost 11,000 ang na-organize natin, hindi lang dito sa BARM, tapos sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ako ang dating Secretary General. Then, tumawag sa akin yung isang pinagkatiwalaan natin noon na sabihan niya, nagpulong daw sila, nag-meeting daw sila dahil may nag-order sa kanila sa pamunuan ng BARM na rekomenda sila sa mga ulama sa itong para sa darating na eleksyon. So kabilang ako daw sa napag-usapan nila, napagkasunduan nila na irerekomenda nila sa pangalan ng Hayatul Ulama, irekomenda nila para sa ibig sabihin parang endorse nila tayo. Sa para itong pagsasabak natin sa eleksyon. Nauna pa diyan, yun siguro ang pwede namin mapag-usapan. Pakinggan natin ano yung details ng pinag-usapan nila, napagkasunduan nila. At nauna pa dyan, mismo yung Minister ng MSTA, si Brother Muhajir Iqbal, sana gabayan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nag-message sa atin na sabihan niya, magpa-endorse ka sa mga ulama. Pagkatapos nagpulong ang mga ulama sa Iranon province, mga mahigit 200 sila na pawang pumirma para irekomenda tayo bilang kandidato ng mga ulama sa 2nd District ng Maguindanao sa Parang at sa Sultanas Kura. Doon nangyari ang kanilang pagtitipon sa Parang. Parang. 2nd District ng Maguindanao. Balikan natin yung unang tanong na ano ang pananaw natin dyan. Hindi rin tayo naniniwala na matuloy na yan yung pag-alis ng Sulu sa BARM. Kung matuloy man yan, inshallah isa yan sa pagsisikapan natin. Pagsisikapan natin sa parliament na makabalik. Kasi parang yung isa sa mga haligi o kaya ay puso ng Bangsamoro inalis natin. Alam naman natin na dyan nag-umpisa, pati yung mga sarip dyan nakaano sa sulok, ayon sa history. So yung silang mga mas nauna sa Islam, yung mga kapatid natin ng mga taga-sulok. Pagkatapos mula nung nag-umpisa ang revolution Bangsamoro revolution sila yung iminilip sila rin ang nauna dyan. Si Professor Norman Suarez at yung mga
kapatid natin dyan, Iminilip at saka Imailip. So hindi pwede na manatili na hindi maging kasama ng BARM ang sulok. So tungkol naman sa yung mga civil na natanggal, so hindi natin alam, pero ang naririnig natin may ginagawa silang ginagawa silang bill na para i-distribute yung 7 sa natirang teritoryo ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. At saka narinig natin na isa sa Maguindanao din ho dito. So, paano lang sir? Message mo na lang sir. Parking message mo na lang po. Meron ba? Tanong sir, MP, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Brother Pilipinas Central Mindanao, FM ang tawin. Gustahin lang po natin yung ipinalabas po ng courtesy resignation ng Chief of Police Sammy Gamba, Pakuwa. Ano po ang panahon niyo po rito? Sa pagkakalam natin, Brad FM, karapatan ng sino mang namumuno na unang-una siyang magpili kung sino ang sa kanya ba? Sino ang anong tawag doon? Yung trust and confidence. Saan siya trust and confidence? Saan yung kanyang trust and confidence? Siyang magpili, siyang magloklok, maglagay kung sino. Pagkatapos, ibig sabihin, pwede rin siya, karapatan niya rin na yung gustong palitan, papalitan niya, o maghanap ng panibago na mas gustuhin niya at kapakipakinabang. Sa pananaw natin, dalawa lang Brad FM ang parang inaasam-asam natin na mangyari. Unang-una, ang makaupo, bagong makaupo, kung may mapapalitan hindi naman yan automatically mapapalitan lahat ng ang mga ministers, deputy ministers. Kung may makaupo ay mas karapat dapat. Kung may ipalit ay mas karapat dapat. Kasi maraming mga talata at saka mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga hadis, iba sa mga hadis niya, tinawag niya pa na khiyana. Ibig sabihin, parang pagsisinungaling o pagiging traidor ang sino mang namumuno na maglagay ng isang tao na hindi karapat-dapat bagkus may mas mainam sa kanya at may mas malapit sa Allah kaysa kanyang pinili. So isa yan, napakatindi dyan ang ating pananampalataya. So sana umaasa tayo na ang mapili ay sila yung mas karapat-dapat at mas kanais-nais, mas ikabubuti ng Bangsamoro, at saka mas malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa inaasam-asam natin, inshallah, hindi maging dahilan niya ang courtesy resignation, ang pagpalit ng sino mang ipapalit para lumala yung mga trials o kasi medyo nakikita natin yung ilaw ng mga trials o mga fitna na nangyayari sa atin sa Bangsamoro. Ang problema kasi minsan, ang sino mang nasa itaas, ako nang sasabihin ko, sarili ko nang sasabihin ko. So pag naglagay ako ng mga kasamahan ko o mga pagkakatiwalaan ko, yung mga pamilya ko, mga kaibigan ko, kahit hindi kapag-ipag-inabang kita. So, isa rin yun sa hindi maganda kasi nakaka-distract. Nakakadulot ng distraction kaya ay pagkakahiwalay paghati-hati ng liderato ng Bangsamoro. Pangalawa sir, kaugnay po dito sa maraming salamat, maganda yung tanong. Unang-una narinig natin at saka alam natin din, narinig ko sa isang judge na kapag ang isang taong nasa posisyon mag-file ng candidacy, automatically dim resignation, nakamaka-verify, disqualified na yun, dim resign. Pagkatapos kung isa namang naka-file ng candidacy, pagkatapos ayon daw sa batas ng Pilipinas, hindi pwede siyang
i-appoint sa isang posisyon sa gobyerno unless na ma-withdraw niya yung kanyang candidacy. Ma-withdraw niya yung kanyang candidacy. So, sa madaling salita, kung yun ang pagbatayan natin, maraming naka-file ng candidacy pagkatapos nakasama sa mga na-appoint. And then later on, narinig ko sa isang may katungkulan sa bank, kamakailan lang, na ang mga dating membro ng parliament na nare-appoint, walang problema doon. Pwede din sila ipagpatuloy ang kanilang eleksyon. Pero, candidacy. Pero yung hindi dating MP, ganito ang kanyang pagsabi. Yung hindi dating MP, bago lang na-appoint bilang member of parliament. Pagkatapos, nauna na yung kanyang pag-file ng candidacy. So, automatically daw na hindi na yun sila pwede magpatuloy sa kanilang candidacy. So how about sir, sa katunggali po nyo, si Doc? Kaaway sila kasi kung matatandaan yung slogan natin, we have no enemy, ha? Wala tayong kalaban. Hindi ang pagsabak natin dito ay may kalaban tayo. Ikalawa, minamahal natin sila. Yung mga, actually, pamilya din natin, yung pamilya ni Philip, saka si Dr. Ibay, kapamilya din natin yan. Sa tingin natin, kung sila'y matuloy, alhamdulillah ka. Kung hindi naman matuloy, alhamdulillah. Ang importante, makipagtulungan tayo sa kanila. Makaano man yun sila, matuloy man yun sila, o hindi, makipagtulungan tayo sa kanila, mga pamilyang Ibay, pamilyang Vida, o yung mga kapatid natin na sa mga tumawi si kanila. Higit sa lahat, ang mga incumbent mayor o mayor-elect na sila brother Mayor Kaharibay, at saka itong isa sa mga kasamahan ng aming mga magulang, itong mayor-elect sa Sultan Mascora, si Dato Mandu Mascora. Thank you, sir. May sir. Para sa mamamayan ng Parang at saka sa Sultan. Kung pag-usapan dyan sa Sultan Mascora, sabi ng mga taga Sultan Mascora, maraming nagsabi, hindi ko nababanggitin kung sino-sino sila, na sabihan nila, ipaubaya mo na sa amin ang dito sa Sultan Mascora. Kasi sa totoo lang, wala kong nalalaman na hindi kapamilya, hindi relative dyan sa Sultan Mascora. Gawa ng isa, kilala din nila yung pamilya natin dahil yung tatay ko, nung hindi pa nahati ang Sultan Kudarat, ay naging vice mayor ni Dato Sangga Calabaragir. Saka matagal siya sa hanin ng politika, hindi siya gusto pa nila na ilagay sa pagtumayo sa kanyang panahon dahil si Sangga Calabaragir ay papunta maluklok sa gobernador. Pero hindi niya tinanggap dahil siya naman ang mas pinili niya ang kanyang serbisyo sa iminilit pa yung sa Bangsamoro Iskagan. Sa Parang naman ay mga kapamilya din natin. Ngayon kung napapansin natin na yung mga kapamilya natin sa Parang, sa Parang, sa poblasyon, lalong-lalo na dyan sa mga banda sa mga remote area o barangays, yung 5 barangay dito papunta sa Guldong, at saka yung 2 barangay dyan papunta sa Matanog, yung sa banda sa Pinangkaw. So parang napakaraming mga kapamilya natin dyan. Once na pumunta ako sa Uranda, tapos narinig nila yung tatay ko. Sabi na, anak pala ito ni Batuling, yung dating vice mayor ng Sultan Kudarat. Tapos tinawag na yung lahat sila na nandoon. Tinawag yung matanda. Sabi niya, ito ay magkakandidato sa parliament. Kailangan tulungan natin. So sa tingin natin inshallah wala tayong problema pagdating sa mga mamamayan. Higit sa lahat, ang pagkakalam natin itong Sultan Mascora Parang
lahat ng mga Imayalist dito, Imayalist Uminilif, mas maraming Imayalist dito sa ano natin, mga mujahidin, mga ulama, mga ustads. Higit sa lahat, makareligious yung mga tao. Umasa tayo sa kanila na yung pakay natin ay pakay din. Yung nakikita natin na liwanag para sa Islam, para sa mga kapatid natin na mga mujahidin, mga makareligious yung tao, ay gayon din ang nakikita nila sa Ang tanong ko, Chef, is ngayon is patuloy pa rin pinatalakay ang Bicol Parliament 351 at 347. So, pag hindi tumaka yung reallocation ng 7 seats para sana sa Sulu, ay may nangyayaring changes. Unang-una, inano ako, may na-receive ko na memo galing sa Pumilit Manila na magsumite ng mga requirements. So, alhamdulillah, nagawa natin. Then, nag-courtesy visit din tayo sa itong bagong pumilik natin sa Maguindanao del Norte. So, tapos, ang paliwanag niya sa atin, unang-una, parang na-encourage tayo sa lahat ng mga kanyang mga sinasabi. Nabanggit pa nga niya itong Vice Governor sa Sultan sa Maguindanao del Norte. Ikalawa, ayon sa kanya, matuloy man daw, matapos yan, tuloy na tuloy yung kanilang paghahanda para sa eleksyon. Yun daw ang parang instruction sa kanila ng Komunita Nasional na kailangan tuloy na tuloy yung kanilang paghahanda para sa October 13 election, post-parliament. So, ibig sabihin, mga Baymera, marahil ay hindi na nila maintay yung bill na kamoy ginagawa. Matapos yung bill o hindi, kahit anong paraan, inshallah, maliban sa tanggalin nila tayo sa listahan ng magkakandidato, talagang tuloy na tuloy tayo sa ating pagkakasya. Inshallah. Sa pumilik ng pag-usap namin, na wala nang refiling. Kung sino lamang ang nakafile ng candidacy, yun na rin matuloy sa pagkakasya. Kayo, sa second district, na magiging legacy mo, ano? Napakarami. Unang-una, kasi may nag-alok din sa atin ng mga kapatid natin ng mga Arabo, yung mga kilala ko na yung para magkano ng mga tourist spot. So nakikita natin na may mga tourist spot dito yung mga sa mga beach. Na pag pupunta ako diyan sa may banda sa Sultan Mastora, sa Simoy Seashore, hanggang doon sa dulo ng Parang, puro napakagandang potential inshallah para sa tourist. Parang nakikita na napipicture natin kung anong gagawin natin dyan sa pagtulungan sa mga local government. O kaya ay sa ating mga mayor sa dalayang municipality na yan. At saka ang pinakamadali natin gawin inshallah ay kasi ang mga bawat barangay 38 barangays kasi ang mga barangays ng Parang ay 25 din 13 ang barangays sa Sultan Mastura. Ibig sabihin mga 38 barangays, pwede naman natin yan gawa ng inshallah mga cover pot bawat barangay inshallah kahit sa mga remote area inshallah. Higit sa lahat yung mga kabataan yung mga sa mga youth pwede tayo magpaligay doon. Nakikita din natin na kailangan ng mga barangay ang mga purok-purok. Yes. Madali Tama. Para naman pag nagbisita tayo sa kanila, doon natin sila bisita. So sa tingin natin kung pagpalain tayo ng pagpalarin ito, madali natin gawin yun. Makikita nila ang efektibo na pagkilos natin inshallah bilang MP inshallah o member ng parliament kasi kandidato. Okay, my final question from my end, sir. Okay, my final question is
Bakit po niyo napili itong venue dito sa Maganda ito, minsan Baywalk? ano din kami. Kasi ito rin yung ano, no? Kanina pinag-usapan namin na sayang yung pag-develop dito kasi parang hindi napapakinabangan ba. Kasi natabunan, hindi nakikita. Pero isa rin ito sa mga gusto natin ipakita sa inyo na kasi nakasanayan namin sa ano ba, minsan doon kami matutulog sa gabi sa mga seaside, sa ibang bansa kami. So parang yun din ang gusto natin na mangyari. Final message, Sir, last na, sir. Huwag kayong maghinala ng mga masama sa kapwa. Hindi pwede yung paghinala, hindi pagbabato ng masama sa mga kapwa natin. Pero hindi naman imposible na may totoo diyan. Pero ang gusto natin nun kasi kahit totoo man, hindi totoo. Kung hindi totoo, makagawa tayo ng mga batas na para masukpuan, malampasan, maiwasan yung mga ganyan. Kung totoo naman, ay mabago natin yung system. Unless na hindi tayo magbago. Walang pagbabago, walang mangyari sa atin. Kasi matagal na tayo. Mga Muslim din yung mga dating mga nababahala sa mga local government So ibig sabihin, itong pagkakaroon sa atin ng Bangsamoro Autonomous, Bangsamoro Government, ito ay panahon para baguhin ang lahat ng mga hindi karapat-dapat tungo sa mas bitter, mas karapat-dapat. Okay. Sir, meron ko ba? Wala na. Final message na, sir. Final na. Yun ang pinaka-final ay sana malampasan natin ang lahat ng mga patuloy at saka magtulong-tulungan tayo sa kahit anumang kakayahan natin, kakayahan niyo ay yung mga mamamayan natin, yung mga supporters, hindi mga supporters na magtulungan niyo ba? Magtulong-tulungan tayo para sa kinabukasan ng ating Bangsamoro. Sa lahat sa ating pananampalataya. Sa Bangsamoro Autonomous, sa Bangsamoro Government, higit sa lahat sa Sikan District para sa So, yun na, maraming salamat ulit sa inyo ng mga personalities at maraming salamat din kay dating Chief of Staff si Gigi Ariel Diaz. Asis. Maraming salamat sa Brother Tim na namamalaging na kasamahan natin kahit saan tayo. Sa kayo din, sa inyong mga pagkukulit para Okay, so dyan po nagtatapos ang ating press conference na isinagawa dito sa Baywalk, Bubong area sa Kamuntaka, and yan po yung buong statement at mga kasagutan ni Sheikh Abdul Hadi Gumander kaugnay sa mga napapanahong issue at upcoming Member of Parliament elections. So maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.